So, imbis na ipatrabaho natin, magbabayad tayo ng labor, tayo na lang ang gagawa kasi wala naman tayong biyahe ngayong araw, bukas pa. So ayan, ayun na, nilagay ko na sa taas mga farm equipment, combine, yan, mga pang harvest ng mga crops, So ayan, yung tarp holder ko na ako nag-install niyan. Ayan, so yung mga tarp na nandyan, yan yung lumber tarp. Tapos itong sa baba, yan yung mga steel tarp. Wildfire sa Manitoba, halos lahat ng mga forest, kakahuyan, wilderness, nagkakaroon ng wildfire, Kailangan picturean natin yan mabuti, Kasi any complaint, na magkakaroon sila kapag meron kang picture sa phone mo, proof mo yon na ni-receive nila in good condition. Good afternoon mga brads, Nandito tayo ngayon sa yard. Kinakabit natin ang tarp holder ni Alex, dumating na. So imbis na ipatrabaho natin, magbabayad tayo ng labor, tayo na lang ang gagawa kasi wala naman tayong biyahe ngayong araw, bukas pa. So ayan, ayun na, nilagay ko na sa taas, para maikabit ko na. So nabutasan ko na. Meron pang tatlong tornilyo na ikakabit ako. Then after nyan, okay na, So yan lang yung tarp holder na nahanap ko. Wala na akong mahanap na iba. So okay lang yan, kahit hindi siya ganun kaano. Importante yung mga tarp na yan mailagay ko na doon, pati yung nandun sa loob, para magamit ko yung space doon, So yan ang gagawin natin ngayon dito. Kapag ka off at walang gagawin, kung merong mga ikakabit, mamaya magigreasing ako. Papasok tayo dyan sa ilalim. Wow! Para magrisan natin si Alex. So let's see. Kailangan matapos ko na to para makapagpahinga din tayo kahit konti, So yun lang mga kapatid. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me. Good morning mga brads, good morning. Nandito tayo ngayon sa ating pick-up location dito sa may Winnipeg, sa MacDon Industry, So ayan, makikita nyo mga farm equipment, combine, yan, mga pang harvest ng mga crops, So ayan, nung nasa New Hope ako, nung nasa city pa lang ako, nag-pick up na ako dito ng 2 beses, pero matagal na yun, 2 years ago. So yan, So bali dito yung pilahan. Ayan, nakapila ako dito. Lalabas dyan, then tatawid ng kalsada, Murray Street yan. Nandun yung loading dock nila sa kabilang kalye.
lalabas dyan kakanan. And then doon na mag-i-strap and everything. Tapos i-deliver ko to within Manitoba lang din, no? 110 kilometers away mula dito. After nun, balik ako ng yard, or I don't know kung babalik ako ng yard o babalik uli dito to pick up another load para naman sa Alberta, no? So parang ano lang, parang city driving lang dito, no? Itong first load ko, nag-request sila sa akin, so okay lang sa akin na short distance lang yung biyahe. Importante meron tayong load, ano, hindi tayo nababakante. So yun ang update ngayong umaga. Nandito pa ako sa Winnipeg, and then later on, let's see kung pipick upin ko na lang sa yard yung aking load na papuntang Alberta, or dito ulit babalik ako. Right, so kita-kita tayo maya-maya lang, mga kapatid. Good morning. So mga brad, ayan na, niloloadan na tayo. Ayan, makikita nyo, niloloadan na tayo ng MacDon. Ayan. So forklift yan ang naglo-load sa atin, ano, malaki. Hindi naman masyado mabigat yung mga headers na yan. Header yan, yan yung gumagapas ng mga pananim, ano. Ayan, ano, MacDon. Ayan. Nice trailer head. Yeah. So pinupuri nila yung ating truck, ano. Maganda raw yung truck, and then yung header din daw, no. Heading truck. Maganda din daw. Marami na tayong papuring na-receive, no, kay Alex. Nagagandahan sila sa kulay and everything, ano. Kakaiba naman talaga si Alex, mga brads, ano. So after nito, magsisecure ako ng load, no, and then punta na tayo kaagad sa ating delivery. So yun lamang, mga brads, ano. Balik ako mamaya. Good afternoon, mga brads, mga kapatid, ano. After ng mga short trips natin dito sa Manitoba, no, nakadalawang deliver tayo ng header, MacDon equipment, ano. Nabigyan na tayo ng load natin papunta uling Alberta, High River, Alberta. So na-secure ko na to kahapon pa, dahil ako rin naman ang nag-pick up dito. So magpi-pre-trip lang ako ng sandali, and then larga na tayo. Ano, mga straps ko yan. Binaba ko lang dito kahapon, then pumikap ako ng ibang ganito, dineliver ko kanina. So tapos na. Ngayon ready na ako umalis papuntang Alberta ulit. So quick ano lang tayo,
ito. Of course, kailangan natin itong tapansin ko rito mga brads, ano? Kahit medyo luma ang mga trailer dito, no? Ang mga landing gear nila napakadaling taas tsaka ibaba. Hindi siya nagbabind. Hindi mananakit ang shoulder mo. So, well maintained ang kanilang mga equipment dito, lalo na yung trailer. Kasi ito lang naman ang inaalagaan nila, trailer. Yung truck naman sa amin ang maintenance. Isang reason din siguro kung bakit maganda ang ano ng mga truck. So, tapos kung makikita nyo, yan na yung tarp holder ko na ako nag-install nyan. Ayan. So yung mga tarp na nandyan, yan yung lumber tarp. Tapos itong sa baba, yan yung mga steel tarp. Dalawang klase ang tarp ko para hindi masyado mabigat. So ako nag-install na yan, binutasan ko. Shout out kay Ricky, yung mechanic namin dito na Pinoy, no? In-advisean niya ako kung paano gagawin dyan kasi nga hindi level yan. Nilagyan ko ng kahoy sa ilalim, and then imbis na yung brace niya sa likod bubutasin, nakadikit na doon, mahirap. So sa ibabaw ko na binutasan, nilagyan ko ng palaman na 2x4 na kahoy, magkabilang dulo para mag flat siya. So shout out Ricky, at congrats nga pala sa'yo Brad, dahil malapit na ikasal yan. Nag-propose na, natutuwa ako sa kanya, no? Good luck sa'yo Brad, salamat sa help. So yun, tuloy na natin ang ating pre-trip, ano? Although sigurado ko na to kahapon pa, na-check ko na yan, pero baka lumambot ang gulong, diba? Gulong na lang ang kailangan dito. Yung ilaw na-check ko na rin yung kahapon, pero naka automatic tester pa rin yan yung mga lights ko. Ayan. So nakababa pa airbag niyan, walang switch yan, automatic lang siyang tumataas pagka nirelease ko na yung hangin doon. So larga na tayo kaagad mga brads, ano, para makatakbo tayo kahit hanggang Regina, or kung kaya ng lampas pa doon, para konti na lang ang idadrive natin, ano. So High River, Alberta tayo ang destination natin. Let's see kung saan tayo mag-i-stop, and then from there doon tayo magre-reset kasi Friday ngayon. Monday pa delivery nito sigurado, so magre-reset ako sa Alberta na. So kita-kita tayo sa mga sa daan mga brads, ano. Isang magandang tanghali. Good morning mga brads, mga kapatid, good morning. Ito na tayo sa ating biyahe uli, ano. Diyan tayo natulog sa Flying J, favorite natin pagpunta tayo ng Alberta, sa Balgony, dito sa may Regina. Turn right on Highway 46. Flying J. So makita nyo, merong nandun yung araw, no? Nakikita siya, pero covered siya ng ano to, smog, haze, turn right at the traffic light, no? and enter the roundabout. Kasi dahil nga sa wildfire, no, o yung forest fire, no, na nangyayari ngayon sa northern Saskatchewan at northern Alberta, at meron ding wildfire sa Manitoba, no. Halos lahat ng mga forest, kakahuyan, no, wilderness, nagkakaroon ng wildfire, no. Dahil sa sobrang tuyo ang mga damo, mga puno, and then sobrang tindi ng sikat ng araw, nagkakaroon ng wildfire, no. At the roundabout, take the first exit to Highway 1. Kung isip-isipin nyo mga brad, ano,
malamig na bansa, no? Pero maraming wildfire. Diyan sa atin sa Pinas, hindi masyado. Kung nagkakaroon man diyan sa atin ng forest fire, kagagawan ng human intervention 'yon. Dito nature lang dahil sobrang tindi ng sikat ng araw, Kapag uminit kasi dito, sobrang init, and madaming natutuyo na sobrang tuyong-tuyong mga damo, dahon, puno. And yun, doon nagsisimula yung wildfire, So meron pa tayong natitirang 767 kilometers away sa Flying J sa southeast sa Calgary. Doon tayo magre-reset. Darating tayo ngayong after lunch doon, mga brads, After lunch nandun na tayo, then mag-stay tayo doon until Monday. Kasi Monday ang delivery nito, aalis tayo ng maaga, papunta ng High River, Alberta. Bale 45 kilometers away lang yon sa pagpaparkingan ko. Doon tayo dahil meron dong shower, may washroom, may mga kainan, So mas magandang mag-stay sa truck stop kapag ikaw ay magre-reset. So pangatlong reset ko na to since nagbiyahe ako. Bale ngayon, May 31, last day of May 2025, Bale nakailang biyahe na ba ako? I think naka 10 biyahe na ako, 10 trips. Kung 10 or 11 trips na. So far so good ang aking start sa Pain. Thank you so much, Pain. Swerte ako palagi pagdating sa mga company, I'm not saying na ganito palagi. I know along the way may mga pagkakataon na darating na I have to wait sa load, sa kalsada, Hindi palaging maganda ang flow ng kahit anong business. Merong mga pagkakataon na darating yung medyo may struggle ka sa business, and expected na yan. Nag-business na ako sa Pilipinas. Alam ko may mga panahon na mag-i-struggle ang business. Ang importante is while your business is kumbaga malago, maganda ang kita, you need to save for tomorrow. Kasi darating yung time na medyo mabagal. Kapag may na-save ka, you don't have to worry, kahit magpahinga ka dyan dahil slow ang market, it's okay kasi meron kang naitabi. Hindi yung kumita ng malaki, gumasta ng malaki. Hindi ganun ang strategy. Alam natin lahat yan, napaka-basic, napaka-basic na concept, mga brads, pero mahirap i-implement, mahirap gawin sa sarili natin dahil may tendency na kapag nakahawak tayo ng malaking halaga, marami tayong iniisip kung paano natin gagastusin yung pera na yun, Nagbabago ang lifestyle, Kung noon ang lifestyle mo is level 1, 2, 3 lang, kapag kumita ka na ng malaki, nagbabago ang lifestyle mo, nagiging level 5, 6, 7 and onwards, So hindi dapat ganoon. Meron kang game plan, may strategy ka na susundin, and make sure na susundin mo yung strategy na yan. Do not deviate. Kung ano yung napagplanuhan mo, kailangan yan yung gawin mong strategy. Huwag kang lilihis ng landas or else masasaktan ka lang, mga brads. So yun lang ang gusto kong isang ma-share kasi naging business owner na rin ako sa Pilipinas, and sa maikling panahon, hindi mga 2 years, and nakapagpatakbo din ako ng sarili kong kumbaga sariling business sa sarili ko, and then sa transportation din sa Pilipinas, mga vans, and nakapag Grab Philippines din ako, Grab and Uber nung may Uber pa sa Pilipinas.
So alam natin ang takbo, no? Kumbaga, natuto na tayo sa mga mistakes natin, no, na nagagamit na natin ngayon. Na at least ma-minimize natin yung loss sa business na meron tayo ngayon, ano? So, yun lang mga kapatid. And for sure, sa mga lilipas na mga panahon, sa mga susunod na mga buwan, taon, for sure may mai-share ako sa inyo about sa standing, sa takbo ng aking negosyo dito, no? And I hope meron akong mai-share sa inyo at meron kayong matutunan kahit papaano. Yun lang. So tuloy-tuloy ang ating biyahe mga brads, ano? Tatakbuhin natin to ng 8 hours, 759 kilometers, 7 hours, 8 hours nandun na tayo. So ang oras ngayon ay 6:30. So mga bandang 3, 2, ganyan, nandun na tayo. Then makakapagpahinga na tayo, makakapag-edit ako para meron kayong mapanood mga brads, ano, sa darating na Monday or Tuesday. Sa mga brads natin, ano, na nagsasabi na mas okay na mag-upload ako everyday, hindi ko po kaya mga kapatid, ano, hindi kaya ng oras ko dahil maliban sa pagmamaneho, meron ako mga ibang pinag-aaralan, ano, pinipilit na i-train ng sarili ko. And kapag may time ako, magbi-video ako. Then after mo mag-video, mag-i-edit ka, it takes time talaga mga brads, ano. Hindi naman pwede nating basta na lang upload ng upload. Although dati mas nag-edit ako, ngayon hindi na masyado, pero kailangan pa rin nating i-edit, ano. Tignan natin kung ano yung pwede lang nating isama sa ating content dahil baka mamaya nakakapag-violate na tayo, no? But pipilitin ko mga brads, may nagre-request sa atin na if pwede mas madagdagan pa yung upload natin, pipilitin ko yan mga brads, ano. Please bear with me. Makakaya ko rin yan later on, madadagdagan ko ang upload ko per week. Pero for the meantime mga brads, pagtiyagaan nyo muna kung ano yung makakayanan ko na ma-upload para sa inyo, no? Dito na tayo sa ating delivery location, no? Yan, makita nyo na unchain ko na, no? Na unstrap ko na rin. Bale, isinip lang natin itong mga chains natin, ano? So meron tayong reload papunta ng Winnipeg na, pero pipick upin natin sa Calgary. Nandito tayo sa High River ngayon. Hintayin lang natin ito ma-unload, ano? And then takbo na tayo kagad sa Calgary para ma-pick up na natin yon, makabalik na tayo ng Winnipeg. So every time na magdi-deliver tayo, no, lalo na sa flat deck or any step deck, basta yung open deck, kailangan picturean natin yan mabuti, no? Kasi any complaint, no, na magkakaroon sila kapag meron kang picture sa phone mo, proof mo yon na ni-receive nila in good condition ang load na dineliver mo. So do not forget to take pictures, no? Protection mo yon. Kasi for sure baka pagka mamaya inilipat-lipat nila yan, na isagi nila or nagasgasan nila or may nasirang part, pagka wala kang picture, isisisi sa'yo yan, no? Although syempre bago sila pumirma sa bill of lading na dineliver mo, kailangan na-check na nila. Pero mayroong mga instances pa rin na they will blame you. But
if you have pictures and you documented it, meron kang protection, no? So importante yun para na rin sa hindi tayo pabubuntunan kapag merong nasira. And I always tell dun sa unloader na, especially kapag machinery, please check. And then verbally, kapag pipirmahan nyo na all are good, in condition, no damage, kino-confirm ko sa kanya, you say yes da. Yeah. Then we need to make sure na kapag pinirmahan yung bill of lading, hindi lang pirma, no? Kailangan isusulat niya yung name niya bago niya pipirmahan, ano? Para alam natin kung sino ang nag-unload. Okay. So, balikan natin tong chain natin dito. So, dalawa. Okay. Yeah. And then, hintayin na natin na i-unload tayo. Lagay na sa bill of lading ko. Pares naman yung serial number. Alam ko kung anong meron silang serial number. Okay. We're all good. We just have to wait sa unloader. And we're good to go. Also, naalala ko nung humihila ako ng roll tight, may mga pintuan na ganyan yun eh. Kapag ito bago pa, so walang problema sa door, hindi siya mag-o-open basta-basta. Pero pagka meron ng problema dyan, kailangan i-fix na kaagad kasi pag umopen yan, umaandar ka, sasabit yan sa hose or sa trailer, din masisira. And kung makita nyo ito mga kapatid, isang problema ko to eh. Yung naghahawak sa hinge na round bar, ayan, yung maliit na to, lagi yung bumababa. So I'm planning na pagbalik sa Winnipeg, no, hihilahin ko yan, lalampas siya doon, and then ito, yuyupiin ko yung dulo para hindi na siya bababa. Lahat yan, tatlo, ganyan na nangyayari. So pag ang nangyari dyan is laging ganon, no? And then lumaglag yan, nawala na yung yung nag-hold sa dyan sa mga hinge niya. Eh wala na, di ba? Matatanggal to. Baka malaglag to habang nagmamaneho ko. Isang flaw ng herd na headache rack is yan, no? Dapat may stopper siya dito. May stopper dyan para hindi lumalaglag palagi ito, no? So yun ang plano ko, iaangat ko yun doon, papalabasin ko doon sa kabilang dulo doon, and then ito baka yupiin ko, or yung nandun babaloktutin ko, no? Let's see kung anong pwede kong gawin para hindi na maggaganyan. So tayo ng para maibalik natin yan.
Ayan. Ayan, naibalik ko na. Ayan, nagasgasan na nga yan nung una eh. Na binalik ko dahil martilyo lang ginamit ko. So yan, okay na yan. Yung isa lumalabas na rin, oh. Makita nyo. Ayan, oh. Ang tubig lumalabas, bumabagsak na yan. So kailangan gawan ko ng paraan yan. Ito. Papalabasin ko siya doon sa taas. Doon sa pinakataas. Hindi babaloktutin ko itong nasa tulo para hindi na siya babagsak. Dito. Ito hindi pa lumabas sa kabilang side. Okay. So yun ating storage, punong-puno. So farm equipment supplier ito, no? Dito sa High River. Makita nyo ang mga kanila mga binibenta is case, ano, Canadian product ito, no? Canadian equipment, Canadian made. Doon madami doon, no? Pang headers. Ito combine to. Ang tawag dito combine. Itong isa na to. Bale, itong dala-dala ko, no, na header, i-connect sa harapan nito para siya ang gumapas, and then sa taas niyan, diyan naiipon yung mga seeds, ano, like canola, yung beans. And then kung makikita nyo, hi, good morning. Yeah, good. They're coming out with the forklift now. Okay. Yeah. And then makita nyo yan, meron siyang bucket or auger. Yan, yung auger na yun, nasa taas na yan. Yan naman yung magsasalin dun sa mga truck na hopper para i-transport yung mga seeds. No? Yan. Yan, bago. Combine. Million yan, yung combine. I guess. Almost. And then tractor. Yan. Mga multi-purpose yan. Tractor, pwede siyang yung pang dakot ng lupa. Forklift din minsan, no? So may mga attachment yan sa harap. Pero ito, ang gamit niya lang talaga is to harvest. Kukonektahan ng header yung dala-dala ko. And then gagapasin yung pag ganun. Pupunta dyan sa loob. And then kukunin ng hopper. No? So yun. Wala pa yung forklift. Baka wala silang sariling forklift dito, no? Baka nagre-renta sila sa labas nang mag-unload, no? So hintay lang tayo dito, mga brads. At after this, pipick upin na natin yung next load natin. So kita-kita tayo sa next load natin, pabalik ng Winnipeg. Hopefully ma-loadan ako kaagad para makabiyahe na tayo. Then tomorrow lunchtime or after lunch lang, just after lunchtime, nandun na tayo sa yard natin sa Payne. At ready na uli pumick up kung saan man tayo uli dadalhin. So yun lamang mga kapatid, sa ating load na header na i-deliver ngayon. At salamat sa mga subscribers, sa ating mga viewers, sa patuloy na suporta at pagsubaybay. At huwag niyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang umaga, Panibelang Pinoy po.